Para sa akin, ito yung gitna ng 90s na kotse tsaka ng modelong kotse. Parang modelo yung pagka-features niya, pero yung look niya, may halong 90s pa din. Quick fact lang guys na nung lumabas ito nung 2008, presyo na ito is around 2.3 or 2.4 million pesos. And kumpara sa market ngayon, nasa 350, 330 to 350 pesos na lang yung ganitong sasakyan. So park muna tayo somewhere here para ma-share ko sa inyo yung thoughts ko about this one. If sulit ba talaga bilhin yung ganitong kotse ngayong 2024, okay? What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik naman tayo guys sa ating panibagong video. So after owning the Honda Accord 2008 Honda Accord for about mga 2 months na, and so I would say na enough na yun para magawa natin ang full review and yung ating sasakyan. So nabasa nyo nga sa title guys, should you buy this 2008 Honda Accord ngayong 2024? So 16 years na ang nakalipas since nilabas tong sasakyan na to. So sasagutin natin yung tanong na yan mamaya. Pero before ang lahat, quick fact lang guys na nung lumabas ito nung 2008, presyo na ito is around 2.3 or 2.4 million pesos. And kumpara sa market ngayon, nasa 350, 330 to 350 pesos na lang yung ganitong sasakyan. So pupunta tayo ngayon actually ng UP. Gagawin din actually natin ang full review tong sasakyan na to. And share ko sa inyo yung thoughts ko about this car. Tara, simulan natin. Let's go! Oras ngayon is 6:22 in the morning. So ito yung POV guys kapag nagda-drive kayo, no? Share ko na rin sa inyo kung ano yung mga nandito. So dito sa interior guys, meron kayong mga wooden panels. Ayan, may mga wooden panels dito. Meron din dito. Meron din dito. Meron dito. Ayan, sobrang daming wooden panels ng kotse na to guys. Kasi take note, this is a luxury car from Honda. Yan. So makikita nyo, may animation pa, no? Naka-slow mo siya kapag bababa. Ayan. Yung sa Corolla natin, which is ayan nasa harap, babagsak lang yan. Tapos meron ding wooden panels dito. Merong sobrang laking storage dito. Na-adjustable yung kanyang armrest. Tapos syempre may sunroof. Ayan. Ayan, working sunroof. Nasasara, nabubukas din to. Ano pa ba? Dito sa likod, mamaya ikutin natin yan. Meron din siyang automatic rear sunshade. So pag pinindot mo to, bubukas yung kanyang likuran. Ayan. Yun. Okay, so yun na muna. Pupunta muna tayo ng UP ngayon. Tapos more of the review later. Okay? Ito pala guys, itong makina natin. This is a 3.5 liter engine V6, no, from Honda Accord. So the-drive na muna tayo doon. Nakailaw na naman yung ano natin, yung gas light, no. Since nakasakay naman na tayo dito sa kotse na to, one thing na pinakagusto ko about this car guys is sobrang lamig talaga ng aircon. As in freezing cold. Kasi ito talaga yung, alam ko naman guys na maraming nagsabi na yung aircon daw nila is malamig na sobrang kailangan mo na daw ng kumot. Dati hindi ako naniniwala na ganun. Pero nung nakasakay ako dito sa Honda Accord na to guys, sobrang lamig talaga as in. Hindi pa ito yung max, naka 21 lang to. Tapos sakto lang rin yung buga. Pero sobrang lamig. So hindi ko alam kung ganun ba talaga kapag luxury car, no? Na gifted talaga yung mga compressor na ito and evaporator. Bakit ganito sobrang lamig? Sinisipon na ako ngayon. Yun yung isa kong nagustuhan. Compare natin to, kung i-compare ko to dun sa 2020 namin na Toyota Fortuner. Malayong malayo talaga guys. As in, yung lamig ng Fortuner na yun, sakto lang eh. Kasi medyo, alam mo yun, yung pakiramdam mo kapag nakaupo ka dun, medyo masikip. Kaya yung lamig niya hindi ganun katodo. Pero pag nakasakay kayo dito sa Honda Accord na ganito guys, na maluwag, mas mararamdaman mo kasi yung circulation ng hangin. So tingin ko yun yung mas nagiging factor kung bakit siya malamig. Interior wise, may kita nyo dito sobrang daming buttons. Pero para sa akin, ayokong alisin to. Kung ang option lang is para palitan yung mga parang Navitopia, yung mga Android head unit, hindi ko masyadong trip yun. OEM look lang tayo guys, so hindi ko papalitan yan. Usually yung iba nilalagyan nila dito ng mga aftermarket parts, pero hindi ko trip yon. Mas gusto ko na nakikita kung ilan yung temp and yung fan speed ko, no. Okay, pagdating naman dito sa steering wheel, sobrang ganda. Meron ding wood trims dito sa taas and dito sa baba. Tapos meron din siyang mga controls dito para sa radio mo and sa volume. Though compare sa mga modelong kotse, medyo outdated na to yung ganito. Dahil syempre medyo luma na yan.
Yung iba na adjust in temperature, nakakapag-select ng different modes. Pero dito, tatlo lang yung buttons niya. Mode, channel, and yung volume. Supposedly, dito sa kabilang side, as per my quick research, no, meron ditong cruise control na button. Pero para sa PH market, which is dito sa Philippines, is wala siyang ganong option. Again guys, this is for the 3.5 V6 na Honda Accord. So yung 2.4, hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba nila dito. One thing is meron silang full black interior, pero yung kinuha ko, which is yung beige, kasi para sa akin ito yung nagsiscream talaga ng luxury car. Yung black kasi guys, medyo, alam mo yun, medyo sporty look, no? And then may mga dummy buttons dito, may VSA para sa traction. Pag nakasay kayo dito guys, ito lang yung coaching ayokong i-lowered, no? So kung kilala nyo ako guys, kung avid viewer kayo ng Rich Potato, alam nyo na mahilig tayo sa mga mapopormang kotse, sa lowered, sa mags. In this case guys, hindi ko binago not a single thing pagdating sa suspension, sa height, sa mags, sa tires. Wala akong ginalaw dito kasi para sa akin sobrang immaculate ng driving experience ng ganito. Tsaka kapag inapakan mo to, baka natin, tignan mo, mabilis din talaga eh. Oh, damn. Meron din siyang pull guys, no? Para sa heavy car na ganito, nandun din talaga yung power, no? Tapos syempre meron ka ditong napakalaking, ito talaga yung gusto ko guys, kasi coming from a Toyota family, Toyota Revo, Toyota Fortuner, Toyota Corolla, Toyota Innova, para sa akin sobrang bago niyang ganitong POV kapag nagde-drive, yung mahabang dashboard. Kasi kung mahilig kayo sa Toyota cars, sobrang flat lang ng dashboard nila. So para sa akin, sobrang ganda ng ganitong view. So para sa akin, naisip ko na why not spend my money sa 2.3 million pesos dati nung 2008. Again, di naman kami nakakapag-experience ng ganitong mga sasakyan dahil nga syempre yung mga kotse namin is puro pang family. So para sa akin, gusto ko ma-experience yung ganitong kotse na medyo top of the line, luxury car, na malawag sa loob, na may sunroof. Ayan, may sunroof sa taas. So kaya ito yung kinuha ko guys. So park muna tayo somewhere here para ma-share ko sa inyo yung thoughts ko about this one. If sulit ba talaga bilhin yung ganitong kotse ngayong 2024, okay? Guys, andito na tayo ngayon sa UP Diliman. So ito yung itsura ng ating Honda Accord na 2008. Merong mga variants nga nito, again, meron 2.4 nito and meron 3.5 nito. So ito yung 3.5 na to, ito yung top of the line na makukuha mo nung 2008. So ito is again 2.3 million guys. Isipin nyo, akala ko nung una mga nasa around mga 1 million pesos lang to. Sulit bang bumili ng ganito ngayong 2024? So para sa akin na bumabiyahe ako ng malayuan, ng La Union, Batangas, Ilocos Norte, kailangan ko ng sasakyan na komportable. Simulan natin sa harapan. Again guys, ito nga pala yung gold emblem na to. Kung di nyo pa napanood, nilagay ko lang to para sa akin kasi mukha siyang ano guys, mukha siyang Abu Dhabi vibes. Yung mga patrol nila, yung mga Land Cruiser nila, naka gold emblem. So para sa akin, nilagyan ko rin siya ng gold emblem. Ayan. Tapos yung mga fog lights, nilagyan ko na lang ng film yan, ng parang yellow. Tsaka mga dummy washers nilagyan ko rin. Tsaka ng Europlate para lang magkaroon ng konting character yung ating sasakyan. Okay, so pagdating naman sa paint, brilliant white yung kanyang color na nakasulat sa papel. Hindi siya pearl white guys, so medyo may difference din yun. Pagdating dito sa headlight guys, ito yung isa sa mga gusto ko sa Honda Accord na model na ganito. Meron siyang sobrang laking headlight guys. Na-imagine ko na lang kapag nabasagan ka nito kung magkano yung presyo ng ganyan. Tapos, para sa akin kasi guys, itong Honda Accord na to, yung next version kasi nito, yung nasa 2013, 2014, sobrang modelo na ng itsura na yun na kapag tinapat mo sa ngayong 2024, is para pa rin siyang modelong kotse. Ito kasing 2008 model na to guys. Medyo, para sa akin, medyo retro look na to. Ayun no, hindi kasi siya ganon ka-curvy lines para sa akin. So, nandun pa rin yung kanyang pagkaka-classic look. Para sa akin lang naman, no. So, para sa akin, ito yung gitna ng 90s na kotse tsaka ng modelong kotse. Parang modelo yung pagka-features niya, pero yung look niya, may halong 90s pa din. So, pagdating naman dito sa kanyang wheels guys, is stock na ito. Ito yung kanyang stock mags. So, ito is 17s. Ang pagkakalam ko, ang stock mags nito is, stock tires nito is 21550. Pero, pinalitan siya ng dating owner ng Continental tires na 22555. Ayan. So, mas pogi naman para sa akin kasi medyo mas lumowered siya. Pero, personally guys, bala ko pa sana to palitan ng 22560 para mawala pa yung onting gap na to.
Ayan. Kasi as of now, meron siyang 3-finger gap, no? Again, sabi ko nga kanina, wala na akong balak baguhin ng mugs to. Wala na akong balak i-lowered. Kasi para sa akin, ayoko masira yung idea ko na pag bumabiyahe ako, gusto ko comfortable ako. Tapos, syempre, 4-wheel disc brake. Same tire size, 225/55 din dito sa likod. Dito naman, meron din siyang 3-finger gap. So, siguro kapag nilagyan ko ng 60s to, magiging 2-finger gap na lang. So, medyo mas, number 1, mas magiging komportable. Number 2, mas mawala yung medyo tumble, no? Kitang-kita mo yung tumble. Another thing na nagustuhan ko dito is yung kanyang mga chrome lines, no? So, chrome handles, chrome weather strips. Ayan, paikot dito. Mahilig talaga ako sa mga chromes, no? Medyo screaming elegancy kasi siya para sa akin. Tapos yung mga pinto nito, guys, ang lalaki. Tignan mo. Ayun, no? Diba? Again, isa ko pang nagustuhan sa Honda Accord na to is mabibigat yung kaha niya, guys. Ayan. Pag kinatok mo, mabibigat, no? Yung hindi siya ganong katinkan pagdating sa Para sa mga Civic nung time na to, ang kasabayan nito, guys, is Honda Civic FD, no? So, marami tayong mga naka-FD na tropa. Hindi siya ganon ka may feeling lang ako na hindi siya ganon katigas kasi ito medyo iba yung tunog ng katok, eh. Siguro mas more on sound deadening. Siguro mas maganda yung sound deadening ng mga ganitong sasakyan. Dahil nga syempre luxury car na siya, no? Okay, another thing na nagustuhan ko dito sa kotse na to is yung kanyang sunroof, no? Mahilig talaga tayo sa mga sunroof, guys, no? So, si Gary, turbo natin na kotse, naka sunroof din siya. So, ako talaga, as much as possible, kumuha ako ng may kotse na may sunroof. Wala lang, gusto ko lang na yung mga kapatid ko is nakakatungtong sila dyan sa taas, no? Ako never tried ko pa naman kasi tingin ko hindi ako kasya dyan sa taas. Pero siguro sometime kapag may driver, kapag may tropa tayong marunong mag-drive, makakakit tayo dyan. May feel ko yung feeling na gano'n. Ayun, dito sa likod, guys, ayan, mayroon siyang napakalaking trunk. Napakita natin yung trunk na to. Ayan, ito yung kanyang trunk, guys. Sobrang laki as in. Ayun, no? Diba? Medyo makalat lang tayo, guys, pero sobrang laki nito. As in, share ko lang, guys, nung nasunugan kami, lahat ng nasalba kong gamit is nagkasya lang dito. Onti lang naman siya, pero kasya pa rin still. Dinala ko lahat sa La Union para dun tayo makapagpa-laundry. And mas mura naman dun, no? Ayun, no? Trunk size. Pagdating sa trunk size, hindi talaga kayo magkakaproblema. Kasi as in, sobrang laki nito. Trunk organizer ko na to. 15 liters to. So for comparison, meron pa siyang napakalaking size pa, no? Decent size. May mga tubig tayo dito, guys. Kasi syempre, minsan may mga tropa tayong nangailangan ng emergency. Or yung mga tropa natin na kailangan ng tubig. You never know. So naglalagay tayo ng mga emergency water natin dyan. Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite ating betting site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So everyday ang 1xBet is pinapaganda nila yung ating user interface pagdating sa ating cellphone. So ngayon 2024, dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out. At syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Napakadali lang nito, guys. Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo. Search nyo lang dyan 1xBet. Tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo, guys. Dati kasi wala silang application sa phone. So nag-operate sila via links lang. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano-ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito, guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung rich potato na code. Siyempre $100 yan, guys, na bonus. Di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo.
Ronaldo. Tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Isang nagustuhan ko dito guys sa Honda Accord na to, kapag sinasara yung mga bagay-bagay, is hindi mo kailangan ng gamitan ng sobrang lakas na force, no? Or hindi mo kailangan i-slam na nakapanibago lang, kasi syempre dun sa Corolla natin is kailangan pa natin talagang i-slam ng door or nakailang beses na tayong nakapagpa-align para makuha yung ganong tunog. Pero ito, bibitawan mo lang, ayun, no? Is ano na siya agad, flush, no? Tsaka yung sara niya maganda. Ayun, no? Ulit. So, hindi mo kailangan talaga, kasi sa Corolla guys, kailangan mo i-ganon eh. 'Di ba? Ito, ayun, bibitawan mo lang. Ayun, naka twin pipe siya. So pag titignan mo dito sa likod, sa ko pang nagustuhan dito sa kotse na to, naka twin pipe siya guys. Ayan. Para sa akin, mas maganda siya tignan visually kasi mas mukha siyang mabilis, no? Dahil isa siyang 3.5 liter V6. Isa other variant nito which is yung Honda Accord na 2.4 K24 yung makina nun. Ang pinagkaiba nun guys is ano lang siya, single exhaust na which is nandito sa right. Tapos yung kanyang badge is nandito sa baba. Nandito ba or nandito? Ang kalaban na ito sa 350 pesos na mga kotse is ayan yung Honda Jazz na GE na pre-MMC. Yun yung kasabayan niya. Yun yung ka-market value niya, no? Or meron ding yung Pajero Jazz, yung Pajero, yung Bigote na medyo nakamakina na, nakapormado. Ano pa bang mga kapresyo nito? Ito yung mga kinonsider ko guys, E46, no? E36, E90, yan yung mga kapresyo. E90 medyo nasa 400 plus pataas, no? Pero onti na lang idadagdag mo, papunta na doon. Para sa akin, dito ako bumagsak, no? Which is, pinag-aralan ko naman, no? Camry pa pala, ayun, Camry kasabayan din ito. Pero para sa akin sa budget na 350 is ito talaga yung the best option na nakita ko. Isang tanong bakit mababa yung presyo ng ganitong sasakyan is tingin ko about doon sa yung mga ganitong sasakyan is kapag nasira is mahal naman talaga yung maintenance. Quick share lang guys, nagpalit ako ng timing belt nito. Timing belt nito is nasa 6,000 pesos. Kumpara mo sa Corolla, siguro mga Corolla ko mga nasa 1.5 or 1K lang. So doon pa lang nagkakatalo na agad sa presyo, no? Isa pa is yung labor ng pagpalit nito ng timing belt, sobrang mahal din, mga nasa 4K ba o 5K yung binayaran ko noon. Pagpalit ng timing belt, mga 9 to 10K na agad yung ginastos ko sa ganito, no? Kasi ano siya guys, no, V6, no? Papakita ko actually yung engine nito. Alam ko naman na nakita nyo nito before, pero gusto ko lang ulit i-share sa inyo. Ayan. So para sa akin guys, sa lahat ng nakita ko sa Facebook Marketplace, kung gusto mo daw ng ganitong Honda Accord, kuhanin mo yung 3.5 na V6 kasi para makuha mo yung full experience. Pagdating sa power guys, sobrang lakas talaga nito. Na max out ko to ng mga 180 o 190 kilometers per hour. Papuntang La Union, pero hindi pa siya, alam mo yun, hindi yung feeling mo parang sasabog, parang matatanggal yung makina mo, parang babangga or parang lilipad. Siya guys as in zero. Yung feeling nito guys is in parang ano ko lang, kalmado, ganun. So yung timing belt kasi nito guys, magta-try ako maghanap ng picture nito. Ito yung timing belt niya, nakaganyan. Pa V yan, pa ganyan, pa V. Isa siyang sobrang habang timing belt. Kasya sa puno. Pag iipit mo, gano'n siya kahaba guys. So medyo hassle yung pagtanggal ng belt nito kasi kailangan mo tanggalin yung gulong, tanggalin mo yung starter, kasi kailangan mo yung main pulley nito guys, kailangan mo barahan para matanggal mo yung main pulley dito. Tapos kailangan mo alisin tong drive belt, kailangan mo alisin yung mga maraming takip dito, yung mga tensioner bearing, ang daming bearing nito guys, parang 3 ata or 4. So medyo matrabaho talaga yung pagpalit ng timing belt ng ganitong makina. Isa pang pinayos ko dito is yung kanyang VTEC head gasket. So nanditong part yan. Kung napanood nyo sa mga previous vlogs natin, tumatagas yon, pero ginawa na natin ang paraan, so hindi na siya tumatagas. So ito pa yung kanyang engine oil, no? So ito malinis pa. Sa ibang bansa, pinapatay nila yung VCM, which is variable cylinder management. So kapag cruising ka lang sa highway, siguro mga nasa 100 plus, hindi ka nakaapak ng todo sa silinyador mo, 3 or 4 na cylinder lang yung gumagana. Yun yung VCM.
Ngayon, sa ibang bansa, pinapatay nila yon dahil nagkukos daw yun ng problem sa kanilang mga cylinder, sa engine support. Though nasisira yun kapag 200 to 300,000 miles na ang tinakbo. Pero ito guys, yung unit ko na to is nasa 86,000 pa lang. Kilometers pa yon, so malayo-layo pa yung problema natin na yun. Pagdating naman sa gas consumption nito ng ating Honda Accord, dito talaga nagkakatalo. Ito yung isang main reason tingin ko guys kung bakit hindi habulin yung ganitong model ng Accord. So kapag traffic sa mga city driving, nasa 5 to 6 km lang siya. 5 to 6 km per liter lang ang kanyang tinatakbo. Pero kapag sa long drive, ito guys, inuwi ko ng La Union, nirerekta ko ng Ilocos Norte, pabalik na naman ng QC. So in 2 months mga naka 2,500 na ba? Or 3,000 na kilometers na ako ng tinakbo. So malayo-layo na yun. Ang natatakbo nito sa long drive is around mga nasa 11 to 12 kilometers per liter. Depende sa layo. Nung una kong nagpagas dito guys, share ko lang sa inyo, nagulat ako kasi yung kinarga dito is 64 liters ng gasolina. So inabot yung sa akin mga nasa 4,200 or 4,300 pesos. Nagulat ako guys kasi yung budget ko nung papunta ng La Union is naubos na agad doon pa lang sa gas. Iba pa yung kasama ng toll, yung mga pagkain, gano'n. So take note nyo lang, yung gas tank nito is sobrang laki. Ang pagkakaalam ko around nasa 70 liters, sabi ng tropa natin. Kasi yung 64 ko na ginas dito is may laman pa. So nung pina-full tank ko siya, bigla siyang sumagad ng 64 liters. So nagulat talaga ako. Pasok tayo sa loob, share ko sa inyo yung mga features na ito dito sa likod. Okay, dito sa likod, meron siyang two-tone na interior. So may black dito and may beige dito sa baba. Tapos meron din siya mga wood panels dito. Tapos every door nito guys is may ilaw, no? So kapag bababa kayo,